Okay, welcome back muli. Ayan. Or mayroon akong ginagawa dito na monitor, computer monitor. So gamit ko to sa aking computer shop. Naubusan ako ng monitor kasi nasira na yung iba. So mayroon naka-standby na na walang power. So nitry ko na gagawin. Yan, wala siyang standby guys yung kanyang issue. Pero okay naman yung okay naman yung power supply. Kasi na-check ko na to kahapon. Part ng mainboard may nawawalang supply. Ayan. So naisipan ko lang na videoan ito para matesting ko din yung yung aking kakagawa ko lang na buck converter o yung kunin ko muna nga. So ito. Ayan. So ginawa ko to kahapon. So ayan, sakto. Kakalanganin natin dito. So pwede natin i-supply ito. Pwede natin i-supply ito kung may nawawalang supply, pwede mo itong gamitin. Ayan, pwede natin gamitin ito as a power supply or pwede ring short killer. Ginamit ko na power supply sa kanya ay ito, pang laptop, 19 volts. Ayan, pwede naman siyang 19 volts ang supply. Ayan. So yun lang kasi ang nakita ko na available ko dito. Pero pwede siya hanggang 36 volts yata yung supply nito guys, yung input dito. So nagdedepende sa sa input yung output niya. So ito na-try ko hanggang 19 volts lang din yung out niya. Kasi ang input niya 19 volts. Ayan. So ipa-flash ko lang sa screen guys yung kanyang guide kung paano gamitin or yung instruction kung paano gamitin. Ayan, yan siya. Ayan. Ayan, yung sa ilalim Kinabit ko lang sa doon sa microphone at suloda na voice coil case. Ayan. So, titesting natin dito. So, na-check ko kasi ito kahapon, may nawawalang supply. So, subukan natin supplyan nito ng buck converter. Ayan, apos ko muna, tapos i-stop ko muna. At kalasin ko muna yung mainboard. Okay, ayan na. So ito yung kanyang ilalim guys. Ito yung power supply, ayan. Saka yung pinaka mainboard. Ayan. So ayan, check muna natin yung output dito sa power supply. Check muna natin yung output dito. Mayroon naman yan siya. So, pakita ko lang. Ayan 5.2. Ito yung dalawang terminal na yan, ang positive na 5 volts. So, yan ang standby niya. So, nakarating naman yan dito. Nakarating naman yan siya dito sa mainboard, yung 5 volts, siyempre. Ayan, check natin ulit. Kita ba sa camera? Ayan. So, di na natin babaybayin guys yung pula. Yung pula na yan, yung kulay red dalawa na yan. Yan yung 5 volts. So, di na natin babaybayin yan. So, diretso na yan dito sa main filter din capacitor na yan. Yan. Tapos, dumiretso pa yan dito sa dalawa na ito, na capacitor. Ayan. Tapos, nag-input siya sa LDO. Ayan. So, sa LDO, mayroon siyang input 5 volts, ayan. Ayan siya pero yung out, wala. Ayan. Ito yung out niya sa gitna. Yun. So, 263 milliampere lang. Millivolt. So, wala pa siyang 1 volt. So, wala. Ayan, wala siya. So, yan guys, itatry natin injectan dyan ng supply. Pero bago yon, itry muna nating alamin itong number nito. Tapos alamin natin kung ilang volts siya.
kung ilang volts yung output niya. Okay, so pause ko muna at itatanong ko muna. A few moments later. Okay, so wala daw, sabi ni paring Google. Wala daw, hindi daw niya alam. So ito yung kanyang part number guys, so AKD219. So yung in, out yung gitna at yung ground. So tinanong ko kay paring Google, sabi niya hindi daw niya alam. Ayan, hindi daw niya alam. So wala akong makita na ganyang number. Para sana malaman natin kung ano yung out nito. Ayan. So di bali magta-try na lang tayo na supplyan ng buck converter o yung power supply na to. Adjust muna natin sa pinakamababa, at least mga 1.2 muna. So tapos dahan-dahan natin i-angat o i-adjust. Ayan. So lagyan ko muna ng lagyan ko muna ng wire dito para mayroon tayong para ma-fix yung kanyang input galing sa buck converter. So set up ko muna. Balikan natin mamaya. Okay. So yun, tinanggal ko muna pala guys yung LDO. Sinet up ko na. Ayan. Naglagay din tayo ng tester para ma-monitor natin yung voltahe na lumalabas. Yung voltahe na lumalabas, yung voltahe na pumapasok dito sa mainboard. Ayan. Yan, nakaset up na yan siya. So at mapagkumpara din natin yung output voltage ng buck converter. Kung kumpara sila ng output voltage. Ayan. So ito rin yung dalawang positive. So ito na yung positive ng buck converter. Ayan. Tapos yung positive din ng tester natin. Yung test probe natin. Tapos yung negative, hindi ko pa kinabit. Negative ng supply ng buck converter at yung negative ng tester. Ayan. So i-connect na lang natin dito. Bago yun, ipa-plugin ko muna. I-plugin muna natin yung buck converter. Tapos ayan. Ito pala yung LDO. Ayan. At abangan para natin guys yung standby niya kasi wala siyang standby. Ito yung kanyang standby. Abangan natin ano mangyari. So ayan, dyan lang muna. So maingay, diba? Maingay. So pasensyahan nyo na. Meron kasi nag-grinder dito sa likod. Plugin ko na guys yung ating buck converter or short killer. Ayan. Okay, so ayan, plug in. Ayan na siya. So mayroon siyang output na 1.2. So mamaya kung hindi pa yan mag-on, i-adjust pa natin yan. So i-connect natin yung connect natin yung ground. Uy, kumurap ng saglit yung indicator. So, ulitin nga natin. Ayun, umilaw siya pero 1 seconds lang. Adjust natin guys. So tatasan natin dahan-dahan yung buck converter at ang kanyang voltahe ay 222. Ayan. Pero dito 1.2. So halos parehas lang. So ayan, adjust natin guys. Try muna nating i-1.5. Ayan, 1.5. 1.5 wala pa rin. Diretso tayo sa 3 volts na lang. So, kasi karamihan yan 3 volts ang kanyang ang kanyang supply sa memory. 2.8 3. Ayan, 3 volts. Ayun. Ang guys, nagkaroon na siya oh. Ayan.
So 3 volts. Dagdagan pa natin ng 0.3 para sakto 3.3. Kasi karamihan yan 3.3 ang kanyang supply. Okay, ayan 3.3. So ayan, stable na yung kanyang supply. So mag-on na yata yan. Try nga natin yung panel kung mayroon ng supply. Okay, so try nga natin yung panel kung may 5 volts na. Ayun, mayroon na guys, oh. So nag-on na yung panel. Ay, nag-on na yung mainboard. Mayroon na supply sa panel, ayan. So try natin kabit yung ano guys, yung backlight. Nilipat ko lang yung ground dito guys, yung para sa back converter. Ayan. So ito yung supply. Okay, so ano muna, plug in natin. Ayun, nagka-standby na siya. Silipin nga natin. Ayun, na-backlight na rin. Ayan, oh. So try na natin silipin kung may display. Ayun ba? Ayun. Ano guys, meron ng RGB white. Ayan. At check video cable daw, sabi. Okay, so gumana na. So ibig sabihin, okay, so ibig sabihin, yung supply ng mainboard ay 3.3. So yun ang hanapan natin guys ng ganong LDO. Saan na ba yun? Ayun. So ito, hanapan natin to na 3.3. So ayan. So ipoprovide ko muna guys yung 3.3 volts na LDO. So muli, balik tayo mamaya ulit. Ipopost ko muna. Okay, at least gumana na yung unit. At nalaman natin na LDO lang yung problema. Ayan. So magbibigay din ako ng ano guys, ng mga tips tungkol sa LDO o kung saan makakabili at yung mga iba pang ano, yan, mamaya balik tayo ulit. Okay yan guys, nakakita tayo. So mga ngahoy na lang tayo dito sa mga sirang board. Yan. Ito sirang board ng smart, ano to? Smart na to na higher, 32 inches. So sira yung main ano niya, main IC. Yung pinaka CPU. Okay, so kukunin ko muna to guys na yan. Ang number niya ay ko lang kung makita sa camera, 117 yun eh, 3.3 ang out. Yan. 11178 yata yun, OB. Ang kita nyo sa bad na baba, nakalagay 3.3. Ayan. Ayan guys, nakakabit ko na. Yan na siya. Yan. So, abangan na natin. Abangan natin ang tester para malaman kung mayroong out. Plug in muna pala natin. Oops. Okay, so plug in. Ayan, plug in ko na guys. Okay. So, tingnan natin kung may out na. Natin yung standby. Uy, ayun. So guys, mayroon na oh. Okay. So, try nga natin, sukatan natin kung may 3.3 na. Ayun. Sakto. So, ibig sabihin, yun lang talaga ang sira. Ito lang. So, LDO. So, ayan, okay na. So, malaking tulong guys yung power supply na ito. Dahil pwede mo siyang ma-adjust. So malaking bagay ito dahil pwede mo sa pang-troubleshoot. Ayan, bukod dun sa power supply. Ayan. Okay, so ayan, okay na. So ibabalik ko na lang at obserbahan na lang guys. Okay. So sakto naman, sakto pala, mayroon pa akong gagawin na malit na TV rin. Saan na ba yun? Ayun. Ayan siya. So, ano siya, may shorted yan guys sa top board. So, magagamit din natin itong back converter na to.
So try natin kung mabidyoan ko pa yon. Ayan na guys, oh. Yan. So obserbahan na lang natin at sana naman okay na. Ayan. So hindi ko pala nabanggit guys yung kanyang brand, HP. Ayan. So, yung kanyang model HP LB2011. Ayan. Okay, so marami namang option guys kung ganong problema. 3.3 yung kanyang LDO. Ito. Marami namang option. So pwede ka rin gumamit ng back converter din siya na ayan. Kaya ipa-flash ko na lang pala sa screen guys yung kanyang posible rin gamitin kung wala din kayong ganito na makuha. O may nabibili naman online na mga katulad ng mga pina-flash ko sa screen. Yan, pwede rin dyan. At yung isa dyan, pwede mong adjust yung kanyang voltahe. Ayan. Pero ihinang mo lang. May mga guide naman katulad nyan. Yan. Tapos yan pa. So marami yan na option. Okay. So ayan. Nawa mayroon kayong natutunan sa aking ginawang video. At kung nagustuhan nyo, so like and share na lang para makatulong tayo sa iba. At kung may comment or suggestion, so comment below na lang. Sasagutin na lang natin. Okay, so yan, pansamantala muna magpapaalam si Edwin Tech. So see you sa susunod na video. At yan, God bless.